diktatura, karahasan at pang-aalipin. Ang mga pinakapapanganib na banta sa lahat ay muntik nang balutin ang buong mundo noong World War II. Noong kalagitnaan ng 1942, tila ba nasa kamay na ng Axis powers ang kapalaran ng mundo. Sa Europa, bumagsak na ang Poland, Norway, Denmark, Belgium, Netherlands, Yugoslavia, Greece, at maging ang makapangyarihang France sa kamay ng mga German. Sakop na ng Germany ang halos lahat ng teritoryo sa pagitan ng Atlantic Ocean sa kanluran hanggang sa labas ng Moscow sa silangan. Sa Mediterranean naman, tuloy ang opensibang Italian para gawing isang Italian lake ang Mediterranean Sea at masakop ang buong North Africa kabilang na ang Libya, Tunisia, Egypt, Somaliland, Ethiopia at napakaraming iba pa. Samantala sa Asia naman, mabilis na lumawak ang imperyo ng Japan. Isa-isang bumagsak ang mga pinakamahalaga at makasaysayang lupain ng Asya tulad ng Hong Kong, Singapore, Vietnam, Pilipinas, Indonesia, Taiwan, Northern China, Korea, Micronesia, hanggang sa Papua New Guinea. Sa loob lamang ng ilang buwan, naitatag ng Japan ang isa sa pinakamalawak na imperyo sa kasaysayan nito. Para sa isang ordinaryong taong namumuhay noong 1942, malamang naiisipin nilang malapit nang manalo ang Axis power. Ngunit makalipas lamang ng higit 3 taon noong 1945, wasak na ang Berlin, nasakop na ang Italy, samantala ang Japan naman ay nakaluhod makalipas gawing radioactive wasteland ng Amerika ang dalawang lungsod nito. Paano ito nangyari? Paano bumaliktad ang kapalaran ng Axis power mula sa isang makapangyarihang alyansang sumakop sa halos kalahati ng daigdig patungo sa lubos sa pagkawasak ng mga bansang kasali rito? Sa episode nating ito, ating pag-usapan bakit nga ba natalo ang Axis power noong World War II, kung saan ating tutuklasin ang napakaraming faktor na nagsanhi sa kanilang pagbagsak. Ang unang sugat ng Axis power, ang kakulangan sa yaman. Para sa marami, ang pananakop ng Germany, Italy at Japan ay para sa kanilang ideolohiya, militarismo at paniniwala ng racial superiority. Bagamat may katotohanan, hindi ito ang buong dahilan ng kanilang pananakop. Ang tunay na dahilan ng kanilang pananakop at masasabi nating unang pinagmumulan ng kahinaan ng Axis power ay ang kakulangan nila ng sapat na likas na yaman. Ang tatlong bansang ito ay mayroong dalawang pagkakatulad: industrialized at militarized, pero walang sapat na likas na yaman sa kanilang lupain. Unahin na natin ang Germany, ang pinakamalakas sa Axis power. Ang Germany ay nakilala sa malakas at malawak nitong industriya. Mayroon itong mga pabrika at mga pagawaan na kayang mag-produce ng halos lahat ng produkto, mula sa mga kotse, consumer product, hanggang sa mga tangking pandigma at mga fighter jet. Bukod sa makapangyarihang industriya, ang mga German ay nakilala rin sa husay ng kanilang mga engineers. Sa katunayan, marami sa mga wonder weapons ng World War II ay pinasimulan ng mga German engineer at scientists, tulad ng mga V-1 at V-2 missile, ang mga pinakaunang cruise at ballistic missile sa mundo, ang Type 21 U-boat na kayang manatili sa ilalim ng dagat ng napakahabang panahon, at syempre, ang pundasyon ng nuclear weaponry sa pangunguna ni Werner Heisenberg. Sa kabila ng lahat ng husay na ito sa engineering at industriya, hindi ito sapat para tapalan ng kanilang malaking problema, ang kawalan ng likas na yaman, lalong-lalo na ng langis. Ang mga German ay lubos na umaasa lamang sa mga imported na langis mula sa Amerika, Soviet Union at maging bansang Romania. Sa pagputok ng digmaan sa Europa, lalong tumaas ang demand sa langis sa Germany. Sa unang tingin, mukhang naging madali sa mga German na talunin ang mga bansa sa Western Europe gamit ang kanilang kinatatakutang Blitzkrieg. Ang combined arms tactics at mobile warfare na ito ay nangangahulugan ng paglamon ng langis ng German war machine ng napakabilis. Kaya naman, sa ilalim ng kanilang imahe bilang isang unstoppable force, nagtatago ang katotohanan na nangangatog na ang kanilang ekonomiya
at malapit na silang maubusan ng langis. Ang desperasyon na ito ang magtutulak sa Germany para gawin ang pinakamalaki nitong kamalian, ang pagsakop sa Soviet Union, hindi lamang para talunin ng komunismo, kundi pa sa mas malaking dahilan na agawin ang kanilang mga oil field sa Caucasus. Sa timog naman ng Germany, naroon ang kanilang kaalyadong Italy na nahaharap din sa malaking problema pagdating sa likas na yaman. Kumpara sa mga German, mas malubha ang sitwasyon ng mga Italian na kapos hindi lamang sa langis, kundi pati sa karbon, bakal, rare mineral at maging pagkain. Bukod dito, ang industriya ng Italy ay lubos na napag-iiwanan hindi lamang ng Germany, kundi pati ng France, Great Britain at Belgium. Dahil sa labis na kakulangan sa likas na yaman, isinakatuparan ng Italy ang kanilang maitim na plano, ang pagsakop sa North Africa at Greece. Ipinangako ng kanilang mga lider na kung masasakop ng Italy ang mga teritoryong ito, magkakaroon sila ng mas malaking lupaing pansakahan at magkakaroon sila ng mga resources na kinakailangan ng kanilang bansa. Ang kanilang plano, buhayin ang dating Roman Empire at kontrolin ang buong kalakalan sa Mediterranean Sea. Sa kasamaang palad pa sa kanila, ang mga Griego at mga North African ay nagpamalas ng matinding tapang at lakas. Kaya naman, pumalpak ang kanilang kampanya kung saan kinakailangan pa silang iligtas sa mga German sa pagkatalo. Sa kabila ng malalang sitwasyon ng Germany at Italy, wala nang mas lalala pa sa sitwasyon ng Japan bago pa man magsimula ang World War II. Ang bansang Japan ay isang arkipelago na kapos sa bakal, goma, rare mineral, kahoy, pagkain, langis, at maging lupang tirahan pa sa lumalaki nitong populasyon. Dahil sa mabilisang modernization ng Japan, mabilis ding nasasaid ang kanilang natural resources. Para lutasin ang problemang ito, kanilang sinalakay at sinakop ang mga lupain ng kanilang mortal na kaaway, ang China. Ang pananakop ng mga Hapones noong 1931 ay para maagaw ang dambuhalang natural resources na matatagpuan sa Northern China. Sa kasamang palad pa sa kanila, ang inaasahan nilang madaling digmaan laban sa mga Chino ay nauwi sa isang madugo, malupit at mahabang digmaan. Ang digmaan sa China ay lubos na nagpabilis sa pagkaubos ng resources ng Japan, lalong-lalo na ng langis at bakal. Gayunpaman, lalong lumala ang kanilang sitwasyon nang magpatupad ng embargo ang mga Amerikano laban sa mga Japanese dahil sa kanilang agresibo at malupit na pananakop sa kanilang kapitbahay. Ang desperasyon ng Japan ang magtutulak dito para gawin ang pinakamalaki nitong kamalian, ang sumali sa World War II. Ating tandaan ang digmaan ng Japan at China noong 1931 ay hindi pa bahagi ng World War II. Bagkus, itinuturing itong hiwalay na digmaan. Noong December 7, 1941, isinagawa ng mga Hapones ang palihim na pagsalakay sa Pearl Harbor at iba pang mga base militar sa Timog Silangang Asya. Dito na nga nagsimula ang Japanese invasion of Southeast Asia. Sinalakay at sinakop ng mga Hapones ang mga sumusunod na teritoryo para makuha ang likas na yaman ng mga ito. Una ang Indonesia pa sa kanilang langis. Sumunod, ang British Malaya pa sa goma, kahoy at bakal nito. At ang Pilipinas para wasakin ang puwersa ng mga Amerikano sa rehiyon at protektahan ang kanilang bagong tatag na imperyo sa Timog Silangang Asya. Sa madaling salita, ang pagpapalawak ng Axis power noong World War II ay hindi lamang bunga ng ambisyon at ideolohiya. Isa itong pagtatangka na solusyonan ang mga problemang pang-ekonomiya at kakulangan nila ng likas na yaman. Ang ikalawang sugat ng Axis power, ang kanilang magkakahiwalay na heograpiya. Bukod sa kawalan ng likas na yaman, isa pang napakalaking problema ng Axis power ay ang kanilang kinalalagyan. Napakalayo ng tatlong bansang ito sa isa't isa. Ang Germany ay nahihiwalay sa Italy na aabot sa 1,000 kilometrong lupain at ng mga pinakamahabang bulubundukin sa Europa, ang Alps Mountain Range. Pero walang-wala ito sa sitwasyon ng Japan. Ang kanilang kaalyadong Japan ay nasa kabilang bahagi ng daigdig na may layong libo-libong kilometro ng karagatan at kontinente. Dahil sa heograpiya ng Axis power, halos imposible ang pagpapalitan at pagtutulungan ng kanilang mga sundalo.
Walang paraan ang Germany at Italy para makapagpadala ng supply o tulong sa Japan ng maramihan at mabilisan. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng Axis power dahil sa kontrol ng parehong Amerikano at mga Briton sa mga pangunahing rutang pangkalakalan sa mundo. Sa katunayan, mas madaling makapagpadala ng sundalo at supply ang mga Amerikano patungo sa mga British kaysa magpadala ang Germany ng sulat papunta ng Japan. Ang ikatlong sugat ng Axis power, ang kawalan ng tunay na koordinasyon at pagtutulungan. Sa kabila ng kanilang alyansa, hindi kailanman nagkaroon ng tunay na pagkakaisa ang Germany, Italy at Japan. Wala silang iisang grand strategy. Wala silang isang standardized na gamit. At higit sa lahat, wala silang iisang supreme commander. Isa sa pinakamagandang halimbawa rito ay ang relasyon ng Germany at Japan noong World War II. Meron silang pareho ngunit malabong objective, ang talunin ng Allied Forces. Wala silang malinaw na plano kung sino ang unang lulusubin at paano ito gagawin. Noong June 1941, inilunsad ng Germany ang Operation Barbarossa, ang pinakamalaking pagsalakay sa kasaysayan ng tao. Mahigit 3 milyong sundalong German at kanyang mga kaalyado ang tumawid sa border ng Soviet Union. At nangyari ang pagsalakay na ito nang walang pasabi sa mga Hapones. Bagamat magkaalyado, walang tiwala ang liderato ng Germany sa Japan dahil ang mga Hapones ay mayroong neutrality pact sa Soviet Union. Nang pumutok ang digmaan sa pagitan ng Soviet Union at Germany, umaasa ang mga German na sasalakay mula sa silangan ng mga Hapones, ngunit hindi ito nangyari dahil nakafocus naman ang atensyon ng mga Hapones sa kanilang napipintong pagsalakay sa Timog Silangang Asya. Kung magkasabay na sinalakay ng Germany at Japan ang Soviet Union mula sa magkaibang direksyon, malamang na nagbago ang takbo ng kasaysayan, pero hindi ito ang nangyari. Sumunod, ang Italy, ang pinakamahinang kakampi ng Axis power. Mas komplikado ang relasyon ng Germany at Italy. Sa propaganda, ipinapakita na ang dalawang bansang ito ay pantay sa kapangyarihan. Ngunit ang katotohanan, napakalayo ng pagitan ng Germany at Italy. Unang-una, dihamak na mas mahina ang industriya at ekonomiya ng mga Italyan. Ikalawa, napakahina ng kanilang hukbo kung ikukumpara sa kanilang mga kaalyadong German at Hapones. Kagaya ng Germany, ang Italy ay gumawa rin ng isang malaking desisyon na hindi humihingi ng konsultasyon sa kanilang mga kaalyado. Noong 1940, sinalakay ng Italian Army ang Greece. Inaasahan ng mga Italian na mabilis nilang matatalo ang mga Griego, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Hindi lamang nabigo ang mga Italian na talunin ng mga Griego. Bagkus, nagsimula silang talunin ng mga Griego at nanganib na masakop pa sila pabalik. Para iwasan ang pagkatalo ng Italy, napilitan ng Germany na magpadala ng malaking puwersa sa Greece. Ang resulta, nabawasan ang panahon at puwersa na sana'y gagamitin sa Germany para sa kanilang Operation Barbarossa. Muling naulit ang kapalpakan na ito ng mga Italian sa North Africa. Dahil sa kanilang pangarap na buuin muli ang Roman Empire, sumalakay ang mga Italian sa North Africa ngunit sila'y dinurog ng mga British. Sa pangalawang pagkakataon, muling iniligtas ng mga German ang kanilang kaalyadong Italian sa pamamagitan ng pagpapadala hindi lamang ng malakas na puwersa kundi pati ng kanilang mahusay na general, si General Erwin Rommel, the Desert Fox at ang kanyang kinatatakutang Africa Corps. Bagamat naging matagumpay si Rommel sa ilang kampanya at mga labanan, ang African Campaign na pinasimula ng mga Italian ay naging isang panibagong front na kinakailangang suportahan ng mga German. Ang lahat ng mga kahinaang nabanggit ukol sa Axis power ay siya namang kabaligtaran ng Allied Forces. Ang Great Britain, Estados Unidos, ang mga free government ng mga bansang sinakop at maging Soviet Union ay regular na nagpupulong upang pag-usapan ang kanilang mga estratehiya, pagpapalitan ng impormasyon, kagamitan at koordinasyon ng kanilang puwersa sa iba't ibang battlefield. Ang mga Amerikano ang nagpadala ng lahat ng materyal na kailangan ng kanilang mga kaalyado. Ang mga British naman na master ng pang-espiya ang nagbigay ng military intelligence at ang mga Soviet ang nagpadanak ng dugo sa pamamagitan ng kanilang mga sundalo. At ang pinakamahalaga,
Ang Allied Forces ay mayroong mga combined commander pa sa bawat theater of war na namumuno sa iba't ibang hukbo na bumubuo sa kanilang puwersa. Sa Europa, nariyan si Dwight Eisenhower, ang Supreme Allied Commander Europe. Sa Pacific Theater of War, si Douglas MacArthur. At sa China-Burma-India Front, nariyan si Admiral Louis Mountbatten. Ang ikaapat na sugat ng Axis power, ang kanilang kawalan ng mahusay na logistics. Ang pinakamalaking kahinaan ng Axis power ng World War II ay ang kanilang logistics. Ito ang kakayahang magproduce ng armas, pagkain, supply, gamot at ipadala ito sa battlefield. Tumutukoy din ang logistics sa kakayahan ng isang hukbo na panatilihing nasa mabuting kalagayan ng mga sundalo at gumagana ang kanilang mga kagamitan. Ang imahe ng Germany nang magsimula ang digmaan ay isang unstoppable force na lumamon ng halos buong Europa. Pero malayo ito sa katotohanan. Sa likod ng mga dambuhalang Tiger at Panther tank, libu-libong eroplano at milyon-milyong sundalo, nagtatago ang isang mahinang logistical system. Nang pumutok ang digmaan, aabot sa 80% ng kabuuang sundalo at kagamitan nila ang binubuhat at dinadala sa battlefield gamit ang mga kabayo. Sa kabuuan ng digmaan, umabot sa higit 3 milyong kabayo ang naglingkod sa German Army. Dito may kita kung gaano kalaki ang kalamangan ng Allied Forces sa kanila. Ang mga Amerikano ay gumamit ng higit 3 milyong truck din para isakay ang kanilang mga sundalo at kagamitan. Ang kalumaan at kabagalan ng logistical system ng Germany ay laging naging balakid sa kanila para manalo sa mga kampanya. Halimbawa na lamang dito ay ang Miracle of Dunkirk kung saan 200,000 na mga British soldier ang nakatakas pabalik ng Great Britain. Nangyari lamang ito dahil hindi na makasalakay ang mga German na humahabol sa kanila dahil masyado nang malayo ang kanilang mga tangke sa mga kabayong nagdadala ng kanilang gasolina at supply. Sa kabilang bahagi naman ng daigdig, ang sitwasyon ng Japanese logistics ay hindi rin mabuti. Bago pumutok ang digmaan, ang mga Japanese ay gumawa ng isang napakalaking kapalpakan. Nag-focus sila sa paggawa ng mga warship tulad ng carrier, battleship, cruiser at destroyer at kanilang napabayaan ang produksyon ng merchant at supply ship. Kaya naman, napakakonti lamang ng kanilang mga merchant at supply ship na di sana'y magdadala ng mga supply at pagkain sa kanilang mga kalat-kalat na sundalo sa Pacific region. Sinamantala ng Allied Forces ang kahinahang ito. Gamit ang mga submarino, kanilang pinalubog ang mga kakaunting merchant at supply ship na ito na nagresulta sa palagiang pagkagutom ng mga sundalong Hapones sa mga isla bago pa ang mismong labanan. Isa pang rason kung bakit halos imposibleng manalo ang Axis power sa simula pa lamang ay dahil sa kanilang piniling kalaban, ang tatlong pinakamalakas na bansa ng panahong ito, ang Estados Unidos, ang Great Britain at ang Soviet Union. Noong 1940s, ang ekonomiya ng Estados Unidos ay mas malaki kaysa sa pinagsamang ekonomiya ng Germany, Italy at Japan. Kaya naman nang magsimula ang digmaan, ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay agarang nag-shift sa wartime economy. Ang mga pabrika ng Amerika ay nagtrabaho ng walang tigil. Mula sa mga shipyard ng California hanggang sa mga pabrika ng Detroit, mula sa mga aircraft factory ng Texas hanggang sa mga steel mill ng Pennsylvania, para bang naging isang higanteng makina at pabrika ang buong Amerika. Sa kabuuan ng digmaan, nakagawa ang Amerika ng humigit kumulang 300,000 airplane, 88,000 mga tangke, higit 3 milyong mga truck at libu-libong mga barkong pandigma at merchant and supply ship. Para mas maunawaan mo kung gaano nga ba kalakas ang kanilang produksyon, ang mga Amerikano ay nakagagawa ng barkong destroyer kada 3 araw, escort carrier kada 5 araw, at 7 supply ship naman kada araw. Samantala, ang mga Japanese naman ay kinakailangan ng buwan hanggang taon para mapalitan ang mga napapalubog nilang battleship, destroyer at carrier. Ito ang dahilan kung bakit kahit malagasan ng mga Amerikano ng mga barko sa Pearl Harbor, Midway o Okinawa, napakabilis pa rin nilang makabangon. Ang sumunod na kinalaban ng Axis power ay ang higanteng Soviet Union. Ang mga Soviet ay nakapaglapag ng aabot sa 35 milyon na mga sundalo na handang lunurin ang kanilang kalaban ng dugo. Bukod sa napakalaking populasyon at mga sundalo,
Ang Soviet Union ay mayroon ding napakalakas na industriya. Sa kabuuan ng World War II, ang Soviet Union ay nakagawa ng 100,000 mga tangke, kalahating milyong artillery, at humigit kumulang 150,000 na mga eroplanong pandigma. Ang pinagsamang lakas ng industriya at napakalaking bilang ng mga sundalo ay nagbigay ng hindi matatawarang lakas sa Soviet Union. Sa kabilang banda, ang Germany ay nakapagpatawag ng 18 milyon na mga sundalo sa buong digmaan. Bagamat napakalaking bilang nito, halos kalahati lamang ito ng kabuuang manpower ng Soviet Union. Kaya naman, masasabi natin na nilunod ng mga Soviet ang kanilang kalabang Germany ng napakaraming sundalo. Ang ikatlong kapangyarihan na kanilang kinalaban ay ang British Empire, kadalasang nakalilimutan pero isa sa pinakamalakas noong World War II. Para maunawaan mo ang lakas ng mga British noong World War II, kailangan mong maintindihan ang pinagmumulan ng kanilang mga sundalo, kagamitan, pagkain at likas na yaman ay global. Nang makipagdigmaan ang Germany sa Great Britain, napalaban din sila sa lahat ng teritoryong hawak ng mga British, kagaya na lamang ng Canada, Australia, New Zealand, India, British Africa at napakarami pang iba. Nang pumutok ang digmaan, kontrolado ng mga British ang malaking bahagi ng mundo at mga rutang pangkalakalan kung saan maaaring kumuha sila ng karagdagang sundalo, pagkain, likas na yaman, langis at marami pang iba. Sa buong digmaan, higit 2 milyong Indiano ang lumaban, 1 milyong Canadian, 1 milyong mga Australian, 200,000 na mga Kiwi mula sa New Zealand at napakaraming iba pa mula sa mga British Overseas Territory. At kumpara sa Germany, Italy at Japan, hindi nagipit sa supply ng langis ang mga British dahil sa kalagitnaan ng digmaan, patuloy silang tumatanggap ng supply ng langis mula sa Middle East at iba pang bahagi ng kanilang imperyo. Sa puntong ito ng ating kwento, malinaw na ang Axis power ay mayroong napakaraming problema. Kulang sa likas na yaman, magkakahiwalay na heograpiya, mahinang koordinasyon at logistics, at mahina ang kanilang produksyon at ekonomiya. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga problemang ito ay hindi agad nakamamatay at maaari pa sanang remedyohan ng matalinong mga desisyon. Ngunit sa halip na maging matalino, gumawa ang mga lider ng Axis power ng mga desisyon na lalong magreresulta sa kanilang pagbagsak. Narito ang mga desisyong hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng mga military historian na masasabi nating nagsanhi sa mabilisang pagbagsak ng Axis power. Una dito ay ang paglusob ng mga Italian sa Gresya na una na nating nabanggit. Kung hindi ito nangyari, malamang ay mayroong mas maraming supply, sundalo at mas mahuhusay na general ang mga German para sa kanilang napipintong Operation Barbarossa, ang pagsakop sa Soviet Union. Ang ikalawang kapalpakan, ang Operation Barbarossa, ang digmaang hindi dapat nangyari. Ating nabanggit na ang planong pagsalakay na ito ay dahil sa kagustuhan ng Germany na maagaw ang mga resources ng Soviet Union. Ngunit merong isang malaking problema ang planong ito. Hindi pa tapos ang digmaan sa mga British. Ang Germany ay napalaban sa dalawang direksyon, sa kanluran sa mga British at sa silangan sa mga Soviet. Isa itong nightmare scenario para sa mga German. Pero dahil sa pagkaubos ng kanyang likas na yaman, napilitan ang mga German na sumalakay pa silangan kahit hindi pa tapos ang Battle of Britain. Para naman sa Japan, ang kanilang pinakamalaking kapalpakan ay ang attack on Pearl Harbor. Ang estratehiya ng Japan na wasakin ang mga barkong Amerikano sa isang pagsalakay tulad ng kanilang ginawa sa Pearl Harbor ay umaasa na kapag nalagasan ng maraming sundalo at barko, mapipilitan ng mga Amerikano na makipagnegosasyon sa Japan. Gayunpaman, ang patraidor na pag-atake sa Pearl Harbor ay mayroong napakatinding epekto sa pag-iisip ng mga Amerikano. Bago ang attack on Pearl Harbor, malaking populasyon ng mga Amerikano ang walang pakialam o ayaw makialam sa digmaan sa Europa at Asia. Pero dahil sa pag-atake sa Pearl Harbor, nagkaisa ang buong Amerika at iisa lamang ang kanilang gusto, parusahan ng Japan at ang mga taong may kagagawan nito. Ang mga kapalpakan ng Axis power na ito ay magtutulak pa sa kanilang mabilisang pagbagsak. Ito ay dahil tila ba hindi nila nauunawa ng isang bagay, ang matematika ng digmaan.
Ang matematika ng digmaan o mathematics of war ay ang konsepto na nagsasabi na ang bansang may kakayahang ipagpatuloy ang digmaan, mag-produce ng kagamitan at merong sapat na likas na yaman para gawin ito ng mahabang panahon ang siyang magwawagi. At sa kasamaang palad pa sa Axis power, hindi sila pinabura ng mathematics of war noong World War II. Di hamak na lamang ang kanilang kalaban pagdating sa ekonomiya, industriya, populasyon at maging heograpiya. Kaya naman, masasabi natin na bago pa man magsimula ang digmaan, sigurado na ang pagkatalo ng Axis power. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang i-shoutout ang ating mga piling subscriber na laging nagko-komento sa ating channel. Shoutout kanila Eduardo Lumiares, Cyrus Gonzales, JMP, Jeff, Mr. Damuho. Salamat sa walang sawang panonood at pagkomento sa ating mga video. Maraming salamat din sa ating mga bagong channel member na sina Bisayang Dako, John Child Entis, Anthony Villaflor, Ed Martalino, at John Nicolas Nieva. Ang Axis power ay isang makapangyarihang alyansa noong World War II. Gamit ang husay ng kanyang mga commander, makabagong armas pandigma at profesionalismo ng kanyang mga sundalo, muntik nang makontrol ng alyansang ito ang kalahati ng mundo. Gayunpaman, hindi sapat ang husay, tapang at labis na kagustuhan para baligtarin ang sinasabi ng mathematics of war. Lagi nating tandaan na ang bilang, produksyon, logistics ang tunay na nagpapanalo sa isang bansa. At iyan ang mga salik kung bakit natalo ang Axis power noong World War II. Naway marami kayong natutuhan sa episode natin ito. Kung naghahanap pa kayo ng mga video o series sa panonoorin, nais kong i-recommend sa inyo ang ating series ukol sa lakas ng mga bansa noong World War II. Dito, ating tinalakay kung ano nga ba ang tunay na lakas ng mga bansa tulad ng Amerika, Germany, Soviet Union at Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase ng mga maangas na mahilig sa kasaysayan.